umaga po ito, unang araw po ng February, araw po ng mga puso. Kaya sa umaga po ito ay ating pong buksa ng ating mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang o maalingaw-ngaw o kukumpiyang na maingay. Kung ako naman ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magpagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at nilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi paganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita rin at mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Ngunit ako'y bata, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang aking nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita nating ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng lubos ng pagkakakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig, ang salita ng Panginoon. Amen. Tayo ay saglit na manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagpala po ang salita mo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na narito. Pagpalain mo kami, si Ate Martin, si maraming pong salamat sa aming mga buhay at gano'n din sa part na ito, Lord. Pagpalain mo ang lugar na ito at patuloy na ang glory mo ang panikita at panukan ng banal na part na ito. In the mighty name of
siyang maitataas sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya po dito, ang pag-ibig daw po. Pwede ko ang hirap niya sa inyo. Baka pwedeng, kasi hindi ko makita. Okay. Nakalimutan ko. Sabi niya dito sa una, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Amen? Kinakailangan talaga ang pag-ibig ay hindi magaspang, mabait. Ang pag-ibig, nakikita talaga sa isang tao na kung totoong may pag-ibig siya, ang kanyang ginagawa ay pawang mabubuti. Ang kanyang mga pananalita, mahinahon siya. Lalo higit yung mga ginagamit na magpahayag ng salita ng Panginoon. Nakikita talaga sa kanilang buhay na andoon yung glory ng Panginoon. Pawang puro mabubuti ang kanilang mga ginagawa, at yung kanilang mga puso ay talaga naman na talagang maayos ang kanilang puso. Nakikita sa kanilang mga gawa, tumutulong sila sa mga nangangailangan. Amen. Kahit hindi mga ginagamit yung mga totoong Kristiyano na binago ng Panginoon. Dahil kapag hindi tayo binago ng Panginoon, hindi talaga natin magagawa yung mga mabubuting bagay. Hindi talaga tayo makakapagsalita ng mga mabubuti at pananalita. Dati nga tayo ay, ang bukang bibig natin dati ay mga mabulaklak na salita na hindi galing sa Panginoon. Akala natin okay lang yun, pero ayun pala ay hindi kailangan talaga bilang mga Kristiyano maging maingat po tayo. Amen. Ikaw po muna. Ay, maganda nga po ako po magtuloy kasi yung lola naming makulit, nagpapasundo na. So sabi po dito ko na lang po bibigyan ng diin. Dito sabi po dito sa pinaka verse 13. Samantalang nananatili ang tatlong ito sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So ibig sabihin, lahat daw ng ating mga ginagawa, kung wala naman tayong mga pag-ibig, alam niyo yung walang pag-ibig, yung lagi na lang may bayad, yun. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang Bible is one of the, kung titignan po natin ang Bible, supposed to be ito po ay libre. Libre po itong ipahayag. Kaya nagtataka ako minsan, bakit bayad muna bago turo? So ang pagkakaintindi ko po kasi yung sa libro na to ay parang ganun lang po, parang nagtanim po tayo ng isang halaman. Di po ba, bago yan mamunga or bumulaklak, dapat tawag dito, kinakultivate po yun. Alam mo, kinakultivate, itinuturo po yun. Hindi hingi muna bago turo. Hindi po ganon. Yung aking pagkakain, mostly of the time nakikita ko, bakit sabi naman po sa Bible na hindi lahat po na nagpapayag ng salita ng Panginoon ay sa Panginoon. Ang madalas po lagi ay pahingi noon. Alam niyo po yung pahingi noon? Nakakaya po yun sa mata ng Panginoon. Alam niyo po, ginagamit po ng iba yung salitang Panginoon, pero pag titignan mo yung pahingi noon, alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kailangan niyo pong magbasa para hindi po kayo sa Ilocano maalilaw. Alam niyo po yung alilaw? Malinlang. Yung malinlang, yung marami pong yung ututo. Ganito yung sasabihin, tumayo kayo, tatayo ka naman. Kung tumalon ka, tatalon ka din. Hindi ganon. Alam niyo po mga kapatid, ang totoong pagtuturo na tama po talagang expository. Ibig sabihin po ng expository, lahat po ang example mong gagamitin ay sa Bible. Huwag sa kapitbahay mo, huwag sa testimony. Ang tawag po doon is marites, preaching pagkaganon. Alam niyo po mga kapatid, beware po tayo talaga. Hanapin po natin yung mga taong tama ang pagtuturo. Unang-una, yung pakikisama ng maayos. Isa po yun. Kasi ang pakikisama ng maayos, yun po yung nagsasabing, ay, totoong Kristiyano. Kasi pag tinabi natin Christ-likeness, ano ba ang katangian ng Christ-likeness, di ba?
Jesus offered His life sa atin. Walang bayad yun na. But most of the time, lahat na lang may bayad. Most of the time. But hindi naman po nila lahat. Kaya nga po, sabi ko nga po lagi na beware po sa false prophet dahil ang lagi nilang ginagamit is yung salitang treating, yung malakaya, yung malakay tweeting na ninanakawan niyo. Alam niyo po may words na ninanakawan? Past tense na po yun. Kasi pagka pinag-aralan po natin ang Bible, ang mga kapatid, kailangan natin hindi lang by sentence, ay by verse. Tignan natin yung kabuuan. Ang sinasabing yun na ninanakawan ninyo, tapos na yon, ibig sabihin, tapos nang inaibigay yung tithes and offering, yung humahawak doon ng pera, sila yung nagbabawas. Hindi ginagamit sa tama. Alam mo, hindi sila ginagamit sa tama. Kanya-kanyang bulsa. May kasabihan nga po, ang the most dangerous corruption, hindi po ang pamahalaan. Nasa ano po? Sorry po sa term. Nasa ano po, mas marami po sa churches. Bakit? Gumagamit lang sila ng giving. The more you give, the more you receive. Mali po yung interpretation nila. Alam niyo po yung the more you give, ang pagbibigay ng salita ng Panginoon sa mga hindi pa po nakakaranas ng salita na yun po ang totoong giving, hindi po yung giving na literally na pera. Ay naku po, kaya ang dami pong nami-mislead kaya alam niyo po mga kapatid, bakit ngayon ang tagal mo ng Kristiyano, 30 years ka na sa isang congregation pero taga-upo ka pa rin. Bakit nga? Kasi tinaniman lang kayo ng tinaniman pero hindi kayo pinausbong. Alam mo, hindi kayo pinausbong. Hindi po kayo tinuruan ng tama yung humayo. Sabi nga sa Mateo ng 28, humayo kayo at magpakarami. Diba? Go and make disciple in all nations. Ibig sabihin po, lahat po tayo in the eyes of the Lord, pantay-pantay po yung kanilang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng privilege or pagkakataon. So, hanggang dito na lang po at ang tandaan po natin ang pinaka-highest worship po natin talaga na may ibibigay sa Panginoon at sa ating mga kapwa as respect is yung pagmamahal na totoo na walang halong pandilin lang or kabayaran dahil po ang buhay ng Panginoon na ibinigay po sa atin is talaga pong free din. Kaya dapat po nating free din po natin ipahayag. Huwag laging sobre-sobre mga kapatid. Alam niyo po, ginagawa niyo pong mukhang manisi ang Panginoon, but is not. Ang gusto ng Panginoon, ang tao ay magbalik loob. Alam niyo po, mag-repent, gumawa ng mabuti kasi yung paggawa ng mabuta, yun yung bunga ng ating pagkilala sa Panginoon. So, hanggang dito na lamang po ang have a nice day. Kaya tayo nagbibigay kasi yun ay inaamin natin na lahat ng meron tayo ay galing din sa Kanya. Kaya ayun po, kahit sino naman, kahit mga kaibigan na wala, kaya tayo naging mabuti sa kanila, tinutulungan natin sila dahil yun ay mga ugali talaga ng mga Kristiyano, tunay na binago at may pagmamahal. Ito po. Sundan na namin ang aming beloved lolo. Makulit.